Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang mahiwagang pusa. Noong unang panahon sa isang masayang kaharian ay may namuhay na isang reyna, isang hari at ang kanilang pinakamamahal na prinsesa, ang sanggol na si Leia. Napakahilig niya maglaro. Isa siyang masayahin at magiliw na bata. Isang araw, ang reyna ay naglaro sa hardin kasama si Leia at ang mga kasambahay. Nang biglang galing sa halamanan ay may nagpakitang malaki at matabang ginger cat. Ang balahibo ng pusa ay punong-puno ng dahon at dumi at mukhang may iniindang sakit ito. Ano? Isang pusa! Shoo! Napakarumi ng pusang to! Lumayo ka dyan! Shoo! Ang kawawang pusa ay nalungkot at tumalikod sa kanilang lahat. Ngunit sa paglayo ng pusa, biglang umiyak ng malakas si Leia. Ay naku! Mukhang gustong-gusto ni Leia ang pusa. Ampunin na natin. Pwede siya maging alaga ni Leia. Kaya pinulot nila ang pusa at ipinasok sa palasyo. Doon ang mga kasambahay ay pinaliguan at nilinis siya ng husto. Nilinis din ang mga kuko nito at nilagyan siya ng isang malaki at magandang laso sa leeg. Naku! Nakakatuwa naman ang itsura niya. Tiyak na magugustuhan ni Leia to, Leia. Nakikita mo ang magandang pusa? Minahal ng labis ni Leia ang pusa na hindi siya makatulog nang hindi ito katabi. Hindi siya humihinto sa pag-iyak hanggat hindi siya nilalapitan ng pusa. Hindi sila mapaghiwalay at palagi silang nakikitang magkasama. Mahal ko, hindi ba kamangha-mangha ang pagkakaibigan nilang dalawa? Tama ka dyan. Sana magtagal ang samahan nilang ito. Ang pusang yan ang tanging bagay na nagpapasaya kay Leia. Oo. Nang gabing yun, habang natutulog ang buong mundo, nagising ang pusa at tinanggal ang kanyang mga benda. Meow! Magaling na ako. Magaling na ang mga sugat ko. Kailangan kong umalis sa palasyo. Ang aking munting prinsesa ay tulog pa. Salamat sa iyong tulong. Hindi ko makakalimutan ito. Kinaumagahan, pinaghahanap ang munting pusa. Ang mga tauhan, tagalinis, tagaluto, at ang lahat sa palasyo ay naghanap kung saan-saan dito. Munting pusa, nasan ka na? Saan naman nagpunta itong pusang ito ngayon? Nakita mo na ba, mahal? Oo, nakita ko na. Ito? Isa itong laruan. Hindi ba pareho lang sila? Oh. Dahil dito, nalimutan na ang pusa mula sa palasyo. Maraming taon na ang lumipas at lumaki si Prinsesa Leia bilang isang masayahin at napakagandang dalaga. Mahilig siyang lumabas para maglakad-lakad sa gubat para makita ang magagandang bulaklak at kumanta kasama mga munting ibon. Napakaganda ng araw na ito. Ikaw, ano sa tingin mo? Ay, opo, prinsesa. Napakaganda. Opo, prinsesa. Ang ganda talaga. Matulog, matulog, matulog ng mahimbing. Ipikit ang mga mata at matulog ng mahimbing. Pagkatapos nito, ay nakatulog ang dalawang kasambahay ng malalim na malalim. Masaya si Leia dahil ngayon makakapunta na siya kung saan niya gusto. Kalayaan! Tingnan natin kung anong makikita ko pag lumayo pa ako ng konti. At sa kanyang paglalakad, nagsimula siyang masayang umawit. Ang kanyang boses ay maganda sa pandinig, matamis at naaakit ang mga maya. Ngunit nakagambala siya ng isang masungit na halimaw na nakatira sa gubat. Napakagandang boses. At mula sa isang napakaganda dalaga. Tingin ko gusto ko siyang iuwi ngayon din. La 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 la. Pakawalan mo ako! Iuwi kita at ikaw ay gagawin kong asawa ko. Hindi! Hindi! Tulungan niyo ako! Tulong!
Ngunit walang nakarinig sa kanyang mga sigaw dahil malayo na siya sa kanyang mga bantay at pinatulog niya ito ng mahimbing. Dinala niya ang prinsesa sa isang madilim na kuweba. Ibinaba siya ng halimaw at nagsimula siyang umiyak. Ngayon ay aking ka na. Itigil mo nga yung pagatungal mo. Ayoko ng ganyang tunog dito sa kuweba ko. Gusto ko ay kantahan mo lang ako araw-araw. Ngayon, kanta na! Ang kawawang si Leia ay nagsimulang kumanta kahit umiiyak. Wala na siyang magagawa kundi sundin ang halimaw. Kinagabihan, nauhaw ang halimaw at inutusan si Leia na kumuha ng tubig galing sa batis. Kunin mo at dalhin ang baldang ito. At huwag mong isipin na makakatakas ka. Kapag tumakas ka, hahabulin kita hanggang sa matuntong kita. Ang malungkot na si Leia ay naglakad papunta sa batis. Pagkarating niya doon, may nakita siyang pusang natutulog sa ibabaw ng bato. Ito ang parehong pusang kalaro niya nung siya ay bata pa. Pero hindi niya ito maalala. Ay, nakakatuwa! Dito ka, munting pusa! Tumabi ka sa akin! Inalok ni Leia ang kanyang kamay para hawakan ito pero tumalo ng pusa sa halamanan. Naku naman! Siguro nga malas ako sa araw na to. Ano? Nandyan ka pala. Halika dito. Sige na. Halika, Muning. Ang ganda mo naman. Pwede ba kita maging kaibigan? Wala akong mga kaibigan dito. At may isang halimaw na dinampot ako para gawin akong asawa. Hindi man lang ako makatakbo dahil pag ginawa ko yun, hahabulin niya ako. Sana sagipin mo ako mula rito. Sasagipin mo ba ako? At pagkasabi niya nito, ang pusa ay naging isang gwapo at matipunong binata na may matingkad at pulang buhok. Pero meron pang naiiba tungkol sa kanya. Meron siyang tenga ng pusa sa kanyang ulo at buntot na kumukumpas sa kanyang likod. Anong klaseng nilalang ka? Sinong... Paumanhin, huwag kang matakot. Ako si Prinsipe Radley, galing sa kabilang kaharian. Noong bata pa ako, salbahe at pasaway ako. Kaya isinumpa akong maging espiritong pusa at tumira dito sa kagubatan. Pero siguro naman may paraan para mabali ang sumpa. Merong isang paraan. Kailangan kong makagawa ng isang malaking kabutihan para sa iba. At dapat ay di nila malaman ito. Babalik ako sa tunay kong anyo pag nagawa ko ito. Isang kabutihan? Sa tingin ko yan ay... Prinsesa! Saan ka nagpunta? Mamamatay na ako sa uhaw at hindi ka pa rin nakakabalik! Oh, hindi! Kailangan ko nang bumalik. Paalam! Teka, Leia! Naku, huwag! Ano? Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Pero nakapagtago na si Radley pabalik sa mga halaman. Nang sumunod na hapon, habang nagluluto si Leia para sa halimaw, tumalon papasok si Radley sa bintana ng kuweba. Kumusta ka, Muning? Ay, Radley pala. Kumusta? Anong ginagawa mo? Wala naman. Nagluluto lang na makakain para sa damulag na halimaw na yon. Masarap ba ang strawberry pag hinalo sa sopas? Sopas na may strawberry? Oo. Oo. Magaling! Teka, hintayin mo lang ako at kukuha ako. Mahilig ako sa strawberries. At habang papalabas si Leia sa paghahanap ng strawberries, nakita ni Radley ang isang bote ng maanghang na sili sa harap niya. Ano kayang mangyayari kapag... Naku! Nariyan na yan! Nakita ko na mga strawberries. Ngayon, haluin natin ito ng sabay-sabay. Magiging masarap ang sopas na to, hindi ba? Oo! Sobra! Sobrang sarap! Paano? Kailangan kasi akong puntahan. Magkita tayo sa may ilog pagkatapos mo dito, ha? At pagkatapos, tumalon siya palabas ng bintana. Prinsesa! Nasaan ang sopas ko? Kapag hindi mo pa yan inihain ngayon, ikaw na ang kakainin ko para sa tanghalian ko. Eto na ang sopas mo. Sinubukan kong haluan niya ng masasarap na sahog. Maaring medyo matamis ito. Nilanghap ito ng halimaw at pagkatapos ay sinubo ang buong kutsara sa bibig niya. Ngunit laking gulat niya nang malasang hindi matamis ang sopas.
May naramdaman siyang parang may namumuong apoy sa kanyang bibig. Mangang! Mangang! Anong iyong nilagay sa sopas na to? Tubig! Tubig! Kumaripas ang halimaw palabas ng kuweba patungo sa ilog. Pero doon ay naghihintay si Radley. Mahaba na ang kanyang buntot at itinali ito sa isang puno. Mangang! Tubig! Kailangan ko ng tubig! Heto na siya! Ngayon na! Inilatag ni Radley ang kanyang mahiwagang buntot at ang halimaw na tumatakbo ng buong bilis ay napatid sa buntot niya at nahulog diretso sa ilog. Tinangay siya ng rumaragas ang tubig at di na nakita pa kahit kailan. Oh, anong nangyari? Niligpit ko na ang halimaw para sa'yo. Malaya ka na makakauwi sa inyo. Talaga? Napakasaya ko. Oh, salamat, Radley. Oh, nakakatakot ang lahat ng ito. Sana hindi na lang nangyari ito. Nahabag ng husto si Radley sa kawawang prinsesa. Kaya nilagay niya ang kanyang kamay sa ulo niya at hinimas niya ito. Pagbibigyan ko ang hiling mo na ito. Wala kang maaalalang pangyayari kasama ang halimaw. Wala ka ng katatakutan kaya matulog ka ng mahimbing, mahal kong Leia. Radley, anong ginagawa mo? Bumigat ang mga mata ni Leia at agad-agad siyang nakatulog. Binuhat siya ni Radley at hinatid siya papunta sa palasyo. Pagkarating niya doon, tumayo siya sa ilalim ng bintana at tumingala. Mataas ang aakyatin natin. Akong bahala sa'yo, Leia. Pinahaba ni Radley ang buntot niya paakyat hanggang maabot ang bintana ng prinsesa. Mahigpit ang hawak niya kay Leia at ligtas silang parehong umakyat. Pagpasok dito, inilagay niya si Leia sa kanyang malambot na kama. Matulog ka, aking prinsesa. Sana magkita pa tayong muli. Nang makababa si Radley, nagsimula siyang magliwanag at ang mga tengang pusa at buntot niya ay nawala sa kanyang katawan. Dahil sinagip ni Radley si Prinsesa Leia mula sa halimaw at tinanggal ang memorya niya nito, ngayon inangat na ang sumpa. Isa na akong tao ulit. Malaya na ako. Oh! At masaya siyang bumalik sa kanilang kaharian. Kinabukasan, nang magising na ang prinsesa, pumasok ang hari at reyna sa loob ng kanyang kwarto. Abay, anak ko! Saan ka ba nang galing? Leia! Oh, Leia! Anong nangyari sa'yo? Ngunit walang maalala si Leia. Gulat na gulat siyang makita ang kanyang mga magulang na nakatayo sa kanyang kama at nag-aalala. Ano pong nangyari? Bakit po kayo nag-aalala? Nanaginip po ako ngayon lang. Tungkol sa isang pusa at isang halimaw. At isang gwapong binata. Sino kaya ang lalaking yun? Sa paglipas ng mga araw, ang hari at reyna ay napansin na mayroong naiba sa kanilang anak. Para bang siya'y laging nananaginip. Parang may nakakalimutan akong napaka-importanteng bagay. Pero hindi ko alam kung ano ito. Mukhang hindi masaya ang anak natin itong mga huling araw. Ano sa tingin mo ang kailangan natin gawin? Ang tangi nating hindi pa nasusubukan ay ang magpapakasal. Oh, tama. Gawin natin yun. Baka sakaling makita niya ang kaligayahan niya sa isang taong mamahalin. Kaya kinabukasan, dumayo na ang mga prinsipe galing sa iba't ibang kaharian. Nakita sila ni Leia, pero wala siyang napusuan ni isa. Nang oras na yun, lumapit si Radley sa kanya at sa pagngiti niya at pagyuko, gulat na gulat si Leia. Ikaw ang prinsipeng napapanaginipan ko. Ikinagagalak ko po, kamahalan. Ibig sabihin po ba na ako ang pinili niyong pakasalan? Kung masasabi mo lang kung anong paborito kong prutas, pag nasagot mo yon, pakakasalan kita. Oh, sa hula ko po, ito ba ay ang strawberry? Paano mo nalaman? Nanghula lang ako. At pagkatapos sila ikinasal at namuhay ng masayang magkasama. Mahal ni Leia si Radley ng buong puso. Nag-ampon din siya ng isang kuting. At si Radley naman, hindi niya sinabi ang tungkol sa mga nangyari dahil minsan, mas mabuting sarilinin na lang ang mga bagay-bagay.